O panoorin natin na ito yung ano, yung Mima Alisa ba yan? Yung Chinugi. Hiram tayo ng video kay Boss Dada 2.0. Panoorin natin na Boss Dada 2.0. One life is too many, sabi nga nila. But then again, yung klase ng buhay na namatay, putsang inan yan, ganito ang ginagawa sa kanya nung siya'y buhay pa, ha. Ganito yung ginagawa niya. Mambalahura sa mga Duterte. Sinasabi niya gusto daw niya mag-agaw buhay si Duterte. Ano nangyari sa'yo ngayon? Wala nang buhay. Nga. Nga. Tuloy pa natin sinasabi niya rito. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Pangit pa ugali. Grabe no. Grabe to. Grabe. Below the belt tong mag-fake news tong Mima Alicia to eh. Na-karma rin. Maawa ka dyan. Maawa ka sa ganyan tao. Hindi ba? Tanongin yung sarili nyo. Baka sabihin nyo, ito naman grabe naman to si Boss Dada, patay na kinontent pa. Oo. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, sa impyerno din naman mapupunta yan pagdating sa impyerno. Putang ina, susunog-sunugin araw-araw yan, mayat-maya. Susunog-sunugin yung mukha niyan, papasok-pasuin ng bagay yan. Gano'n ang mangyayari dyan. So, dapat ba natin pinag-usap? Para magsilbing aral sa mga putang ina mga kasamahan nito na ganitong mga ugali na hindi na kayo nagko-content. Okay man lang na ipagtanggol nila si Bongbong. Okay man lang yun Si Bongbong ang pinakamagaling sa buong mundo. Napagawa ni Bongbong Marcos ito. Sa sobrang galing niya, pwede na siya magtayo ng sarili niyang planeta. May sarili siyang mundo. Sa sobrang galing niya, may sarili siyang mundo. Di ba? Okay man lang yun. Maglabanan tayo ng ganyan. Si Pangulong Duterte, nung siya'y mayor, siya'y ganito, ganyan. Yung si Inday Sara, ganito, ganyan. Pero yung, putsang ina, gusto mo mamatay yung tao dahil sa walang kadahilanan. Basta gusto mo lang mamatay siya. Putya, tama ba yun? Tapos ngayon, kapag namatay ka, binalik-balikan nito. Kasi sabi ko kasi marami mga tao pag namatay, narinig ko lagi yan. Bumabait lang ang tao pag namatay. Paano? Pag alam mo, mabait yan. Mabait yan eh. Lahat ng namatay, ganun yung marinig mong mga kwento ng mga nasa lamay. Bait pa naman yan, sayang. Pero wag ka. Wag ka. Putya, nung buhay pa yan, putya, hindi siya nababaitan doon. Nung namatay na lang, yung awa niya, naging mabait na yung tao. Pero ito, hindi. Walang bait ito. Parang nasiraan ng bait itong babae na to, diretso. Masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na hindi kami nasasatisfied ba? Hindi raw sila nasasatisfied. Gusto nila agaw buhay si Pangulo. Tapos sasabihin nila, pinagtatawanan ng mga DDS, pinagtatawanan din. Tuwan-tuwa kami ngayon. Pantakin mo, nawala ng isang tarantado sa social media. Nawala ng isang balasuba sa social media. Di ka ba naman matutuwa niya? Ang toxic na ng social media, putang ina, ganito pang mukha mo. Okay man sana. Kung kamukha siya ni Ivana Alawi, tas gumaganyan siya, okay lang. Pero kung ganyan na mukha mo, putang ina, sama pa ng ugali mo. Sa impyerno ka talaga mapupunta, walang ganitong mukha sa langit, bawal to eh. Kahit mabait siguro ito, pag pumunta to sa langit, sasabihin ni San Pedro, pangit ka, bawal ka rito. Pangit ka. Kasi alam mo, ang tao pumapangit. Alam mo kung bakit? Sobrang sama ng niyan, sobrang sama ng espiritu niya, ng kalooban niya. Kaya yung nagmamanifest sa mukha niya, sabi ko nga sa inyo, at this point in time, pagkapangit ka pa rin, with all the science, hindi na kayang pagandahin ng science mukha mo, puta, budhi mo na yan. Espiritu, kaluluwa mo na yan. Kapag pangit ka pa rin, sa dami ng beauty products, andyan na yung Chinchansu, andyan na yung Eskinol, Maxipil, andyan na yung Everbilena. Putsang ina, namatay na yung may-ari ng Everbilena, kakagawa ng pampaganda para sa'yo. Pangit ka pa rin. Pucha, maniwala ka. Ano mo na yan? Budhi mo na yan. Kaluluwa mo na yung pangit. Kaya nagmamanifest sa mukha mo. Ito, itsura pa lang nito. Putsang ina yan. Nagpatangos nga ng ilong to. Kala ko nagpatangos ng ilong to para para gumanda siya. Yung pala, nagpatangos ng ilong para maraming bulak malagay eh. Sarap. Masarap tong pakiramdam na to. Sabi ko sa inyo. Kasi grabe. Ilang taon na ginaganito nila si Pangulo. At saka sagad sagad. Sabi ko nga sa Grabe nga, sagad. Hininang ko yung mga vlog niya. Grabe. Below the belt, fake news na fake news. Parang si Auntie Claire.
ipinagmanahan. Yung si Bongbong, namumura ko yan dahil sa katangahan niya. Si Bongbong, namumura ko dahil sa pagnanakaw niya. Pero, putsang ina, ako, nagdadasal din ako na, putsang ina, last na tulog niya na ngayong gabi. Hindi rin siya magising. Pero, putsa, ano naman yun? Out of anger. Oo, dahil nga sa mga, pag bibilital niya sa problema ng mga Pilipino. Pero ito, iba eh. Iba eh, di mo alam kung saan nanggagaling yung galit eh. Oo, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung galit. Diretso. Pag naman ganyan, Robin, artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few Oh. moments later. Ayun. Aray, a few moments later, Oh, ayan. Aray ko po. Rest in peace, Mima. Mima Alicia. Paalam. O, yan ang sinasabi ko. Ha? May kasabihan nga yan, yung mga matatanda, inaano mo. May karma yan. Yung mga matatanda, parang walang respeto. Wala bang tatay ba yan? Walang lolo ba yan si Mima Alicia? Ganyan magsalita. Grabe. Ayan na pala. putang ina niyan, siya ang nawalan ng buhay. Gusto niya mag-agaw buhay si Pangulong Duterte, siya ngayon ang isinugod sa morgue. Oh, tang ina niyo, buhay pa kayo? Oh. Baka naman gawin niyo pa ako suspect dyan, ha? Ano gawing suspect dyan? Unang-una sa lahat, pakialam ko naman dyan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga magpakabait na kayo. Kayong mga vlogger na mga bayaran ng administrasyon na hindi na kayo nakakatulong sa administrasyon ninyo. Putsang ina ninyo, naninira na lang kayo ng kapwa ninyo. Tigin nyo na yan. Ito pa isa. Oy. Oh, tatay mo karton daw. Tatay mong karton nakalagay sa garpon, ha? Yan ang ano. Sino ngayon na nalagay sa karton, ha? Tapos nalagay sa karapon. Yan ang karma, ha? Kasi sabi ng mga matatanda, respect. Kasi may karma pag hindi mo nire-respeto yung mga matatanda. Oo, ilalagay daw sa garapon. Oh, di ba? Oh. Sumayaw ba kami ng ganyan para sabihin na si Bongbong tanga? Mamatay ka na. Wala naman kaming ganyan pagka nag-i-speech siya, pinapahiya niya ang mga Pilipino, doon lang. Nagre-react lang tayo sa mga balita. Pero yung gagawa ka, yung gigising ka ng umaga, iisip ka ng konsepto para asarin yung mga followers ni Duterte at saka asarin ng mga Duterte, balahurain ng mga Duterte. O ngayon, natatawa yung mga Duterte supporter sa'yo na namatay ka. O, hindi ba yan ang gusto mo asarin sila? O, yun. Yun yung matagal mo nang pang-aasar sa kanila, yun yung pagtatawa nila sa'yo ngayon. O, sino ngayon ang nasa karton? O, tatay mo karton. Bakit ba lumabas yung tatay mo karton? Kasi si Pangulong Duterte, standy siya sa dahig. Yung karton, di ba? Na nakaprint yung kanyang mukha. O, tapos papapicture yung mga tao. Sabi ko kasi mabuti pa kay PRRD stand-in na lang, may nagpapapicture pa kay Bongbong, putang ina. Buhay na tao yan pero walang lumalapit sa kanya. Oh, so ilalagay daw sa garapon. Oh, ibig sabihin i-cremate. Oh, kasi yan ang sabi ni Inday Sara If he dies, gusto daw niya i-cremate siya. Oh, so ilalagay daw sa garapon. So she's celebrating it. She made a dance move about it. Made a video and made money dahil sa video na yan. Ang problema, siya nakalagay ngayon sa kahon. Yung kahon ni hindi mabuksan kasi butas yung mukha niya. Yan. Karma. Ang tawag dyan, ang gaba, dili magsaba, ang tawag dyan, karma. O, karma is a bitch. O, ito pa isa. Ito matindi. Eto na nga bang sinasabi ko mga minamahal? Wala na. Eto na mukhang pasuko na si Digong. Umaatras na sa laban ng kanyang venemo. Mo talaga para Duterte. Ano naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang kinarera mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagtatrap. Pag nanakaw na, panggagancho pa. Tangina, pangit na tanga pa
travel gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong Tokang. Hindi naman kanya Tokang-tokang. Kaya ano yan Tatay Digong. Ay, binintang na naman kay Sara, BP Sara. yung tokang eh. Alam mo, ganyan kabobo yung mga yan. Pucha, ito ang kalibre ng mga ginojos na mga vlogger, na mga BBF supporter. Bobo. Tanga. Sabi ko nga sa inyo, marami talagang namatay na manghihinayang ka. Puta, ito, natuwa ka eh. Mataki mo, nabawasan. Oo, yung hangin man natin, limitado yan. Sinisinghot yan ng mga matitinong tao. Ang taki mo ganito kabobo, sinisinghot yung parehas na hangin na sinisinghot natin, sayang. Sayang. Oh, kaya yan, hindi na pinahinga. nakalat na issue? Kaya ba pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Oh, nagpalaglag ng bata. Imagine mo, ganyang ang kalibre. Ang Grabe, no? Fake news na fake news. Bakit pupunta sa, sa higang mahal ng pamasahe para magpalaglag? Upal talaga to quality ng mga vlogger ni Bongbong. Wala silang mahanap sa mga Duterte na pwede nilang ulit-ulitin para siraan ng mga kredibilidad ng mga Duterte. Ganito ang ginagawa nila. Pumupunta daw si Inday Sara sa dahig para magpalaglag. Gago, ang dami dito. Ang dami kumadrona dito. Bakit pupunta ka pa sa dahig? Ang mahal-mahal ng pamasahe doon para magpalaglag. Ang nakakatawa pa nito, araw-araw nakikita mo si Inday Sara doon sa Hig. Kung isang linggo siya doon, isang linggo siyang nagpapa-interview. Asan doon yung magpapalaglag si Inday? Tangina to mga to, palibasa hindi pa nakalabas ng mga bansa itong mga to hindi, nakapunta na pala ng China itong mga pangit na to. Pero hindi pa to nakakapunta ng mga bansa na may mga malulupit na mga visa o yung may mga powerful na mga visa. Hindi pa nakakapunta itong mga to, kaya puta na hindi nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila ano pa? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? O, diba? Yun ang ano nila kung totoo man to. Sinisiraan mo yung tao, tapos kung totoo man to. Di mo pala alam kung totoo tapos kinokontent mo. Tanga ka pala talaga dapat lang pala talaga mamatay ito ganito pala ang quality ng vlog. Sabi ko sa inyo, hindi ko pinapanood tong mga to Nagkaroon lang ako ng interest. Panoorin tong mga ulol na ito nung lumalabas na sa social media yung kanilang mga yung kanilang mga pinaggagawa na ganito pala tong tao na to. Lagi daw tayong kinokontent nito. Lagi daw tayong kinukutsa nito si Banat Bay, yung Banatero, si Pastor Kibuloy. Grabe kung babuyin daw nito. Iglesia Yan ang style ng bayaran. Kaya nga bayaran Daan-daang libo. Saan ka yan ang kapalit. Karma. ni Cristo, grabe kung pagmumurahin nito. Oh, ayan. Ano nangyari? Ang problema niyan, yung pari mo, baka ni isang pare, walang pumunta sa'yo kung katoliko ka. Ang problema niyan, putangin na, doon sa impyerno, nandoon pa yung ibang mga pari nyo, doon ka na mangumpisal. Thank you, Boss Dada 2.0. Ituloy nyo na lang. Meron yan, dalawang Boss Dada TV tsaka Boss Dada 2.0. Mag-subscribe po. Mag-subscribe sa kanya. Babu.